Oh yes, good morning guys. So what's up? So nag-level up na ang aking tutorial video. Tinong mayroon na tayong ang tawag niyo dito. Um, Visual aid. So ayan no. Haha. So you ready? So tuturo ka lang to. Ito na pala yung video 7 ng Solar 101. And sa video na ito is tuturo ko lang kung ano yung pinakagamit na mga formulas na kailangan mong malaman bago ka mag-build ng solar setup. So sa mga formulas, sama ko lahat. Controller, inverter, battery, meron din tayong solar dito for example. So maliliit na devices lang itong kinuha ko. Hindi ko na kinuha yung 100 watts ko, hindi ko na kinuha yung power mister ko kasi ang kailangan lang naman natin dito is yung mga, natakpan. So meron lang siya mga label na kailangan natin makita na visible naman sa kahit saang kaya nito 220 watts, 12 volts sa battery. Yan, nandiyan siya. Ilan mo yung kailangan natin para magawa lang yung mga computation. So mga computation na to is ito yung visual aid natin, no. So andyan siya yung mga yan to. Ito yung mga top 10 most frequently used formulas. Yeah, ganda ng aking visual aid, nakakatawa. So gawang AI lang pala to guys. Ayun yung logo, Gemini AI. So yan yung mga gagamitin natin and yan yung pag-usapan natin. Kita pala sa reflection yung mukha ko, no. Yes! So ayan. So marami itong mga formulas na ginawa ko. And so yung so ito yung mga visual aids. So chinaga ko siyang gumawa sa AI para makakapag better visualization kasi kung isusulat ko siya sa sulat kamay guys, napakapangit ng sulat ko and kahit i-marker ko pa siya sa whiteboard cannot be. So ito siya, better use technology. So ayan tayo. So okay, so sa video na to, so formula lang tayo, pure formula. So ito meron tayong calculator na gagamitin para may pag-sample ko sa inyo. So back to basics muna tayo sa step 1. Kailangan nyo malaman is yung puso ng Ohm's law. Ano ba yung Ohm's law? Simple lang, yung po yung pang-compute ng watts, volts, tsaka ampere. So yung ampere is yun po yung letter I. And I, amps. Hindi ko lang bakit hindi siya ginawang letter A, pero W is watts, V is volts, and I is amps. Hindi siya ginawang A. Hindi ko alam kung bakit. So sayang opportunity, no. So napakasimple lang po. Pero siyang W is equals to volts times amps. So kung meron kang volts, meron kang amps, multiply mo, makukuha mo yung amps. So sa mga ganitong klase, 220, ang meron ka lang given dito is 220 watts and 12 volts. So para malaman mo gaano karaming amps yung dadaloy sa wire na to, since 12 volts siya, gagawin niya siyang 220 volts. So yung gagawin mo lang dito is i-divide gaya ng sample dito. So meron tayong, ang given natin dito is volts and meron tayong watts. Hahanapin natin yung ampere. So gagamitin natin current formula. So 220 eto 220 divide mo lang siya sa 12 pack 18. So kung todo mo yung power neto na 220 means 18 ampere yung dadaloy dito. Same din sa ibang nating gamit. Meron kang battery dito. Para makuha mo naman yung watt hour neto, simple lang volts times amps. So 12 times 5. So balik tayo sa calculator, 12 times 5 pack 60. So 60 watt hour siya. So ganun lang po yung kasimple, no. Napaka basic lang. So bakit nyo to kailangan malaman? Dito po tatakbo ang buong kwento ng ating video na ito. So para hindi siya makalimutan, pwede kayo mag-drawing ng triangle. Ito rin yung ginagawa ko nung nag-aaral pa ako ng kinder. So watts sa taas, volts and ampere sa kabila. So kung ano lang yung gusto mong malaman na variable, cover mo lang siya. Kunyari to, gusto mo malaman yung watts, cover mo siya, ayun siya, volts times amps. Kung gusto mo na malaman yung amps, dito lang siya, watts divide volts. And kung ang gusto mo malaman is yung ampere, cover mo lang to. So watts divide amps, parang ganoon lang siya. So yun yung pinaka basic. And yan, iikot lahat ng kwento ng ating video. Okay, next page tayo. So solar panel specs. Meron tayo ditong solar panel. Excuse muna sa ibang gamit. Okay. So, ang solar panel is pag binigyan ka ng 100 watts na panel, it doesn't mean is 100 watts agad yung bigay sa iyo. And good sunny days is
75% on average. Kahit gano'n pa siya katarik, hindi 100 yung binibigay. Kung meron ka lang sobrang gandang high-tech ginito ang palad na solar panel na nagna 90%, then very good ka doon. Pero kung bibili ka ng mga almost generic or saktuhan lang na hindi kagandang, medyo tinipid na China na solar panel, andun lang siya sa 75%. So kung medyo maulap, ulap-ulap, siyempre yung mga makulimlim, 50%. So yung 100 watts mo is 50 lang ang harvest. And kung medyo maulan, ito talaga 30% lang. So medyo minsan mas mababa pa. So yung kailangan nyo malaman. So para malaman nyo siya, dito lang siya. Baliktad. Tatak lang yung specs, andito siya. So ito is isang maliit na panel lang to. So 5 watts lang ang kaya niya. Yan, so 5 watts. So pag medyo makulimlim, cloudy, then ayun na siya. Pag nag-cloudy, so 2.5 watts na lang ang harvest na itong maliit na panel na to. So yun yung kailangan nyo malaman sa mga sa solar panel. And by the way, ito pala mga to is ipa-flash ko sa screen ko sa para pwede nyong i-screenshot, or kung gusto nyong makuha talaga ng raw copy ng walang screenshot, hindi siya ganoon, i-upload ko na lang siya sa aking sa YouTube. Papost ko na lang doon, then schedule ko araw-araw isa-isa para medyo mahaba. Charot. So yun. And solar panel specs, kung medyo curious din kayo, eto lang siya. Eto yan. So yung volts, ampere, and volts, ampere uli siya. So yun ang po yung meaning nun. So mahalaga rin siya mamaya kapag nandun na tayo sa computation. So sa part na to, kailangan nyo malaman is yung ano yung apekto ng panahon sa inyong solar panel. So sobrang araw, kahit sabi mong sobrang maganda yung araw, tarik na tarik, minsan nga pag sobrang init pa is bumababa yung efficiency kasi gusto ng solar panel is malamig. Maaraw pero malamig, so medyo mahirap siya. Kaya hirap tayong i-met yung magandang level ng araw kasi nga kapag sobrang araw umiinit pero kailangan natin ng araw, so medyo mahirap siya. Next page, solar panel quantity. Gaano karaming panels ang inyong kailangan? Grabe, natutuwa ako sa akin visual aid. So meron tayo dito solar panels, kung ilang watts ang kailangan. Then kung ilang, hindi siya, yung PW is, eto yun. Kung ilan yung solar panel watts mo. And tatimes mo siya sa peak sun hours times efficiency, 0.75. So yung 0.75 is yung point efficiency ng panel kasi po hindi always 100% ang harvest. Okay. So yun. So pag kukumpute mo siya ngayon, ayan na. So di ako nakatiis. Kailangan ko siya ng i-visual sa sarili ko rin mismo. So daily watts needed. So assume kailangan mo ng 1,000 watts sa buong maghapon, 24 hours. And ang panel lang na kaya mong bilhin is 100 watts. Ayan. Pero kung 4 hours na sunlight sa lugar nyo, sa amin Metro Manila, so 4 hours lang siya. And sabihin natin good streak ang araw dito kasi nga walang puno, puro building, and so walang nagbablock. So ayan siya. So let's do the calculator. So ganito lang gagawin nyo. Una is ito, 100 times 4. Siyempre meron kang 100 watts times nyo sa 4 hours. Kung meron ka ng 400 watts, then multiply nyo sa 0.75 times 0.75. Okay, so meron kang 300. Then i-divide mo siya ngayon sa 1,000. Divide 1,000. 0.3, baliktad ako. So 1,000 pala, divide 300. 3.333. Then round up mo na lang sa upper para maging 4. So kailangan mo ng 4 na panels na tigwo 100 watts. So ganun po mag-compute mo. Okay. Naguluhan ba kayo? Sorry na. So yun nga. 100 watts yung panel na meron ka. So ilang 100 watts ang kailangan mo. Tatimes mo sa 4. Then tatimes nyo sa 0.75 para sa efficiency level. Kung gusto mo na mas mababa, kunwari 50% kasi nga laging maulap sa inyo. Kunwari Baguio, laging maulap. Tagaytay, laging maulap. So dito mo siya mag-compute sa 50%. So ang gagamitin mo dito is 50%. So ulit, 100 times 4. Pero kung 400 times mo siya ngayon sa 0.5
para sa 50% efficiency. Then check mo siya ngayon, i-divide yung 1,000 divide 200. Yan, 5. So kailangan mo ng 5 100 watts na panel para lang ma-sustain tong 1,000 watts na sa buong araw, kasi laging maulap sa inyo or ngayon tag-ulan. So lagi tayo nandito ngayon sa 50%. Okay, so lang yung mga tatandaan nyo na sa totoong buhay 75% yun na po yung sagad. Minsan ang kukunti lang yung panel na kaya mag 90%, and kahit naka MPPT pa yan. Ayun po, mas mababa siya kung PWM. Okay, next. So series and parallel. So ano naman tayo, tanggal ko ng notebook sa harapan ko. Okay, ito na. Series and ito yung series. So series, ang connection lang nito is pagduktongin lahat ng to sa battery. Sample lang sa battery. So pag magsiseries ka ng battery is yung positive papunta negative. Then yung positive nito punta ulit sa negative na isang battery. So ganoon na siya. Isang mahabang diretso lang siyang ganoon. Para ang kailangang goal mo sa series is pataasin yung volts. So gaya nito formula, yung total volts ng lahat na naka-series mo is pag-aadin mo lang lahat. So samples meron kang tatlo nito. So tatlong 22 siya. For example, yung panel mo is 22. So 22, 22, 22, i-add mo lang siya, which is 66. So 66 volts siya na naka-series, and ampere nila is the same. So yun lang siya. And kung magpa-parallel ka naman ng panels mo, sa panels is magkakabit lahat ng negative and magkakabit lahat ng positive. Then duktong sila sa isang connection lang papunta sa controller mo. So mangyayari naman sa parallel is lahat ng amps mag-a-add, same volts pa rin siya. So saan nyo to kailangan? Parallel maganda siya kapag PWM ang inyong controller. Isa mga samples ganito. And series maganda siya sa mga MPPT. And ang MPPT is medyo mas mahal lang, pero mas better siya. So ayan siya. Okay, next tayo sa kailangan nyo lang tandaan kapag si-series kayo sa inyong controller is kailangan nyo tingnan yung max volts na kayang saluhin ng inyong controller. For example, yung ganitong controller is nasa 20 something lang siya. So hindi mo pwedeng i-series yung ganito kasi hindi na kaya ng controller. Sa mga MPPT, usually 100, 150 or 300 depende sa model or brand. So yung mga MPPT pag 100 volts 66. Pag nag 88 ka, okay na yan hanggang 4. Pag nagdagdag ka pa ng another isa, 100 plus na siya, masisira ng inyong controller. So make sure lang na bantayan nyo yung volts kapag nagsiseries kayo ng panel. So yun, note nyo lang. Next, sa battery naman tayo. Usapang battery, lead acid versus LiFePO. Yan. Ako gustong-gusto mga gumamit ng lead acid kasi mas mura and flexible siya, mas madaling ikabit, konti lang connection niya. So sa usable percentage, sa lead acid is 50%, and yung ibang model ng lead acid 60% ang pwede mong gamitin. And sa LiFePO is 90 to 95 depende sa model. Kaya yung 1000 or yung 100 amp hour nila kayang magbato hanggang 1100 na watts sa inyo sa isang battery lang din. So mas sulit siya, mas matibay, kaya recommended ang LiFePO madalas. Ayun ang pambura. Okay, so paano mo kukumputin naman ang kung ilang amp hour na battery ang inyong kailangan, AH sa battery? So ito yung formula niya. Ilang watt hour ang kailangan mo sa buong maghapon, kung ilang backup days ang kailangan mo. Battery volts is yan po yung setup nyo. Kung 12 volt setup kayo, 24 volt setup, or 48 volts or 70 volts, di ko lang kung meron nun. And usable percentage. Usable percentage is ito po yun. Okay, so kunin ko ulit ang aking scratch paper. Actually hindi akin to, sa anak ko to eh. Okay, so ito na, gumawa ko ng
formula. So watt hour, so 1,000. So kailangan mo ng 1,000 watts buong maghapon mo. Autonomy days is backup days. So dalawa, so gusto ng dalawang backup days. 12 volt setup ka and 50% lang. Okay, so compute na natin. Meron na ako ditong sinulat na variables. So 1,000 times mo siya sa 2 days. So kailangan natin ng dalawang araw na backup days. Then divide mo siya sa volts mo, 12 volts. So divide 12. Meron kayong 166. And since ang DOD ng lead acid is 50%, so kailangan mo ng doble. So times 2. 333. Alright, so malaking battery bank ang kailangan mo para sa lead acid na may dalawang araw na backup days for 1,000. Walang 333 na amp hours, so ang kukunin mo dito is 350 or mag 400 ka na lang para mas better backup. Alright, so ayun po ang formula natin. So another example dito is lead acid ang ginamit. So 1,000 watt hour, meron kang 2 days na backup, life po 90%. So kapag dinivide mo siya ngayon is 200 ampere. So halos kalahati, yes po, kasi sa lead acid is kalahati and sa life po is 90%. So medyo mas malaki ang kailangan. Ayun po. Okay, so next page is gaano kabilis mag-charge ng battery sa solar panel. So sa formula na to, ang kailangan mo lang malaman is ilang amps ang kailangan mong padaanin sa inyong solar panel para ma-full charge ang inyong battery. So iba't ibang formula yun nandito. By the way, kailangan nyo na palang alamin kung ilan yung max amp charge ng inyong battery. Kasi pag yung battery is na over amps, yung nasobrahan ng pagcha-charge, masisira po siya. So ito siya. So another example is ito. Charge amps, kailangan mong alamin is yung watts ng panel, i-divide mo sa inyong battery voltage. So sa 200 watts na panel, i-divide mo sa inyong 12 volts battery. So ang kailangan nyo is 16. So sa 16, yun yung ampere na kailangan ng inyong panel. So ang usually ang 100 watts na panel is 8 something, tama ba? 100 watts divide 18 volts 5. So nasa 5 pa lang isang ampere ang battery. So kailangan mo ng 3 para ma-charge. So ayun. And gaano katagal, ito pa yung formula niya. Kung ilang oras. So andito yung amp hour times battery volts divide sa panel ng watts ng panel times 0.75. So sa formula ito siya. Kailangan mo ng 100 hour na battery. So assume na yung battery mo is 100, 12 volts and 200 watts na panel ay yung setup mo. And ilalagay mo siya sa formula mo equals 8 hours na good sun. Ang problema, walang 8 hours sa maghapon. Yung 8 to 5 mo is hindi pure maaraw. Yung 8 to 5 mo dun sa makulimlim or 8 to 9 makulimlim, 8 to 10 makulimlim minsan. Pagdating ng hapon, alas 3 makulimlim na. So walang 8 hours. So dalawang araw siya. Bakit may 0.75 doon? Ito po siya. 0.75 is real world losses. Yan po yung efficiency level na sinabi ko kanina dito. Ito, 0.75 ito yun. Ang problema ba doon is kung maulap, mas matagal mong i-charge. So ayun siya. Next page. Okay, ito na. Sa inverter. Sumusobra ng pindot. Ayan. So, gaano kalaking inverter naman ang kailangan mo ngayon? So, maghanap ka ng inverter. And ito po yung isang malit na inverter. 220 watts na inverter.
ang simple lang computation dyan is dapat yung watts ng inverter mo is mas malaki sa consumption mo. Safety buffer is 20%, so kailangan mo multiply ng 1.2. So assume na kinumpute mo lahat ng appliances mo and nag-total ka na ngayon ng 500. Times mo siya ngayon sa 1.2. So 600. So kailangan mo ng inverter na at least 600 watts para mapunan yung pangailangan ng inyong bahay na 500 watts continuous load. Ngayon, walang inverter na 600 watts. So kukuha ka is yung rounded up na pinakamalapit, which is 1 kilowatt na setup. Kung gusto mo lang naman is ilaw clip fan, which is clip fan is nasa 15 watts plus ilaw na 10 watts plus another ilaw 10 watts. Meron kang 35. Kasyang-kasya na to. So, ganun mag-compute. 20% is safety buffer para hindi always 100% nagagamit ang inyong inverter. Kasi pag ang inverter nyo is always 100% continuously na laging umaandar, doon masisira ang inyong inverter. So, kailangan always mas mataas. Mas mataas, mas better. Gaya ko, ang consumption ko lang is 300, mataas na. Ang inverter ko is 1 kilowatt. So, ang laki ng space, so hindi gaanong pagod. Mas pagod pa siya mag-under ng fan na hindi naman kailangan kaysa mismong load na ginagamitan niya. Yun lang. Ay, sumobra. Okay. Meron din palang surge power rating. Ito yung mga appliances, gaya nito mga to. Meron tayo yung ref, aircon, pump, TV, electric fan. Silang mga appliances na to is meron silang surge. Pag sinabing surge, ito yung isang bugsong malakas na konsumo nila na angat sa rated power nila. For example, electric fan mo na Eureka is 50 watts. May mga electric fan na nagsasurge ng 2%. Yun yung consumption para paandarin yung mga capacitor, yung motor, yung coil, kasi kailangan nyo na isang malakas para umikot. Same din sa ibang gamit. Yung malalakas dyan is yung ref and aircon kasi meron silang compressor. Nagta times 3, nagta times 4 sila. Depende sa model, brand nila. So, dun mo kailangan mas mataas na wattage. So, for example, ang ref mo is 150 watts. Hindi ka pwedeng mag 500 watts lang dyan kung ref lang kasi minsan nagsasurge siya ng times 3, times 4. Pag nagsurge siya at pumalo sa inverter mo at hindi niya kinaya, posibleng masira. So, always maglagay ng safety buffer para hindi agad masira. So, yun rule, inverter must be able to handle surge watts even just for 1 second. May mga inverter na kayang mag-handle ng surge watts up to times 2 nila. Kaya nung Paumister, sabi is kaya doon nila mag-handle ng times 2 for 5 seconds. Pero that means abusuhin mo naman. So, ayun. So, kung mag-handle ka ng ref, kailangan may at least 1 kilowatt ka para kahit yung surge niya is kaya pa rin ng inverter. Especially aircon is mga tataas 1,000 watts. Pag nag-surge ng times 3 kilowatt, aroy! So ayun, kailangan mo na mas mataas. So yun yung nire-recommenda nila na kailangan mas mataas yung inverter. Kailangan pa ba ng calculator dito? Hindi naman siguro. Times 3 mo lang siya. Napakadali. So ito naman is DC input inverter. Ito is yung para sa mga wires. Kung gaano kakapal na wires ang kailangan nyo sa inyong setup. So sa DC, kung bakit ako nag-focus sa DC, kasi dito madalas nasusunog yung setup ng mga nagdi-DIY kasi ina-underestimate nila yung lakas ng DC volts. Yung mga nagsabi na kaya mo daw ng 12 volts yan, aircon DC, ay, use 12 volts aircon, doon po masisira ang inyong mga wires. Simple lang pag-compute nyan, ayun lang siya. Kailangan lang is alamin nyo pa muna yung wires, yung kung ilang amps yung dadalo sa inyong wire. Simple lang, watts divide battery voltage ng inverter. Inverter dyan kasi is yung para makompute mo kung ilan yung max na magagamit. So for example, ito meron tayo dito 220. Compute natin 220 divide natin sa 12 since 12 volt setup, so 18. So 18 yung amps na dadaloy dito. Round up na siya ng 20, so 20 amps. So kailangan yung wire na to is kaya mag-handle ng up to 20. Pag mas manipis dito, iinit, masisira.
So assume meron kang 1000 kilowatt, ito isang sample, 1 kilowatt na setup, 12 volts battery. Ang pinakamataas na possible na dumaan sa inyong DC wire is 91 amps DC. So kailangan yung wire mo and yung fuse mo, breaker mo, kailangan saluhin yan. So dito na pumapasok ang recommendation ng iba na mag 24 volt setup na lang kasi nga masyado nang mataas, mataas yung 91. So ang kapal na wire na yung kailangan mo niyan, yung kapal na ng mga mukha ng gobyerno, makapal na wire. So ayan siya. And for guidelines, pwede nyo doon i-screenshot na lang para guide nyo kung gaano kakapal na wire ang kailangan nyo. Mas mahabang distance ng inverter to battery, mas makapal na wire ang kailangan. Doon is para ma-avoid lang yung malalang voltage drop. Kasi pag mas malayo yung biyahe at mas manipis yung wire, doon maano yung voltage drop. Kung gusto nyo makamura, merong aluminum, pero I wouldn't recommend siyang gamitin para sa DC kasi mas mura nga siya kumpara sa copper, pero pwede masira. So ayan siya. And then yung formula. Kung gusto lang yung exact precision, pero kung alam nyo naman niya kung ilang watts yung dadaloy, ay kung ilang ampere yung dadaloy sa inyong mga wire, ayun na siya. So yung sa setup ko is usually 10 lang naman ang dumadaloy, kaya 12 ang gamit kong wire. Naglalaro lang ako sa 13, 14. Bumili na rin ako ng 8 kasi mag-upgrade ako ng bundle soon. So ayan siya. Okay, next is fuse breaker sizing. So ito na siya. So nalaman mo na yung kailangan mong ampere na dumadaan, okay na yung wire mo, kailangan mo na ngayon ng protection. So expected amps is multiply mo na siya, add mo na siya ng under 25% para sa safety kineso kung matawag doon sa protection cam. So ayan lang siya. Alamin mo lang yung amps na dadaan sa inyong wire. So expected mo is 20. So kailangan mo maglagay ng 25 amps na fuse para sa mas mataas. Kung maglalagay ka ng mas mababa, mas maaga niya mapoproteksyonan. Ang problema, lagpas na siya sa inyong computation. Hindi mo na ma-utilize yung maximum na power ng inyong inverter. For example, etong akin, nalaman natin na 20 ang kailangan niya. So pwede maglagay ng 20 ampere dito para pag sumagot siya ng 20 amp yung dadaan sa wire, magtitrip na yung fuse, mapuputol na agad yung circuit. May stop yung pag energy sa inverter. So kung gagawin mo na mas mataas 25, pwedeng nag-overheat na siya pero hindi pa siya pumuputok. Pag naman 50 lang nilagay ko dito, hindi mo ma-utilize yung maximum, maglalaro ka lang sa between ng 15 pababa ng sa paggamit nito. Basta yun yung formula. Okay, next is speed of harvest. So ilang araw ang kaya para mapuno ang inyong battery? So simple lang din, ganyan lang din siya. So andyan yung mga amp hour ng battery, times mo sa volts, and times mo kung ilang percent siya. Yung usable percent, ito po yung is kung lead acid ka or life po. Kapag lead acid ka, times mo sa 2, kasi nga 50% lang yung mga gamit. And divide mo siya sa ngayon sa kung ilan yung watts ng panel mo times peak sun hours and efficiency para sakto yung computation mo. Yan, mas magandang view. Okay, so ito yung isang example dito sa live po. So meron kang 1,000 tuloy. Meron kang 100 amp hour na live po, 12 volts, 90% na usable, and meron kang 200 watts na panel, and Metro Manila is 4 hours peak sun. So kailangan mo is 1080 watts, and yun na harvest mo is 600 sa isang buong maghapon after ng 4 hours na peak sun and 75% efficiency. So 1.8 days ang kailangan.
So, maghapon ngayon and another maghapon bukas para lang mapuno. And note, yun po yung harvest na wala kang ginagamit na appliance sa umaga. So, wala kang load dapat para mapuno. Kasi, ang harvest lang nito is para lang mapuno yung battery mong lobat. And that's not to para magamit uli or gamitin habang napupuno. Kung meron kang ginagamit, for example, meron kang continuous load na 150 sa buong umaga, idadagdag mo yun sa consumption mo dito. So another formula yon. So ito, andito yung sun hours sa Pilipinas. So sa Manila meron tayong 4 hours. So that's only 10 hanggang 2. Kasi kapag nag-rush hour na ng gabi or ng hapon na nag-uwian na yung mga main characters natin, andyan yung mga tambutso, usok, so bumababa na yung air quality at humihina na yung harvest. Unlike sa ibang lugar like Mindanao, so maganda pang panahon doon, and yung angulo rin ng Mindanao is maganda yung yung sakpetan kasi sila so yung araw, mas mahaba yung sakop ng araw nila. Kaya nakikita na marami sila nakuha sa hours lamang sila. Kaya mga taga Mindanao, sulit yung harvest nila. Baguio Mountain Province 3.5, mas mababa kasi maulap sila doon. And yung init doon is talagang mainit. Pero yung mainit siya na nagpapababa ng efficiency. Tsaka yung Baguio is siya, maulap dahil nga sa habog. So mas mababa ang kanilang sun hours doon. Okay, so ito naman tayo sa battery. Gaano katagal nyo magagamit ang laman ng inyong battery? So sa taas yung runtime lang ng walang inverter loss. Lahat po pala ng inverter is meron siyang inverter loss kasi meron siyang kinukonsumo na para lang patakbuhin siya. Hindi siya libre. So ito yung computation of our size battery times usable percentage kung ilan siya. Para makuha mo to ng mabilis, to nasa taas na to, simple lang yan. Gaya na itong sample ko dito, 12 volts times 5, 12 times 5, 60, divide mo siya ngayon sa 2, 30, so 30 na lang lagi mong ilagay dito sa taas. Kasi ang usable mo lang naman sa battery na to is 30. So meron kang 100 na lead acid, 100 na lead acid times 12 volts mo, 1, 2, divide, this 6. 1, 2, divide mo sa 50, kasi 50% na naman. Kasi 24. 1, 2. Yung watt hour, then divide mo siya sa 2 kasi nga 50% DOD, so 600. So 600 lagi yung ilalagay mo kapag ganito yun nakikita mo sa formula para hindi mo siya paulit-ulitin. And iba yung kwento kapag live po ganito siya. So 10 hours. So sa eto, meron siyang load watts na 100. So 100 yung load. Kung size mo na live po is 100 na amp hour na life po, 100 watts yung load, kaya nyo patakbuhin hanggang 10 hours. And kung sa lead acid mo siya gagamitin, 600 divide mo siya ngayon sa 100, 6 hours lang, so kalahati, masakit. And kung isasama mo yung inverter loss, ibang kwento na siya. Lalagay mo ng inverter efficiency. So another bawas pa siya bago mo i-divide sa. So meron tayo ditong kanina is nalaman natin na meron tayong 600 usable na battery sa ating 12 volts 100 hour na battery life na lead acid, then multiply mo siya sa inverter efficiency. So ang gamit ko is pure sine wave, so 90%, multiply na sa 90%. Okay, so 540, and doon natin siya ngayon i-divide sa
load watts which is 100. Tiyadang 5 oras na lang. So from 6 hours naging 5 oras na lang due to inverter. Ang problema, yung ibang inverter is hindi talaga siya binabawas lang sa kung ano yung load mo. Meron silang fix na consumption. Pwede mo siyang i-search or tingnan sa manual nyo. Pero this is roughly rough computation para malaman mo lang kung gaano pa kalayo yung ibabiyahe ng inyong battery depende sa loads nyo. Yung inverter ko, umukonsumo siya ng another 35 watts para lang tumakbo siya. So 35. Kung multiply mo siya ng 10 hours buong gabi, ay sobra. 35 times 10, 350 sa isang buong gabi. So 350 watts agad yung kinukonsumo niya. Inverter pa lang yon. Masakit. Depth of discharge, ito rin pala yung kailangan nyo malaman kasi dito rin nakasalalay yung gaano ka usable ang inyong battery. So ito po yung usable percentage kanina. Ewan ko na bakit hindi ito nauna, mali ata ako ng pagkakasunod-sunod. So sa lead acid 50%, mga gel type lead acid 60%, and LiFePO is 90%. So kapag laging drained ang inyong battery, mas mababa ang cycle niya, madaling masira. Pag mas tinitipid mo naman siya, like hindi mo totally inuubos, mas matagal siyang gamitin. Same with LiFePO din po. Pag kalahati lang inyong ginagamit, mas mahabang sa inyong cycle, mas matagal mong magagamit. So ito lang siya, formula kung gusto nyo computein. Pero kailangan nyo lang alamin dyan is huwag simutin ng todo ang inyong battery para mas matagal magamit. Okay, so gusto mo ngayon malaman o mag-compute ng inyong sariling solar setup. So una mo computein dyan is determine yung load. I-note mo lahat ng kailangan mong gamitin na appliances: TV, electric fan, ilaw, charger ng cellphone, etc. etc. Then total mo siya, multiply mo kung ilan sila at kung gaano mo katagal ginagamit. By the way, yung mga may compressor pala is ibang takbo, like ref and aircon, iba po yung takbo nila, hindi sila fixed unlike nito mga to. Ito lang yung gagamitin kong example sa module na to para fix yung computation natin unlike ng aircon. So ayun siya. So sa TV na 6 hours mo ginagamit araw-araw, 300 watts. Electric fan 8 hours maghapon o buong gabi, 800. Ilaw na 10 watts, meron kang tatlo, kusina, sala, kwarto. So sa 5 hours na buong gabi, 150. And mag-charge ka ng cellphone, dalawa. So total of 4 hours, take 2 hours bawat cellphone. So that's 80 hours. So meron kang 1.3 kada araw. So yan po. So yung 1.3 is yan yung daily watt hour mo. So kung tatanungin nyo, ayun po yung nabanggit dito kanina, yung watt hour per day. So ngayon nalaman mo na ang inyong computation kung ilan yung watt hour mo sa 10 araw. Next na tayo sa step 2, complete solar system. So sa step 2, dito ka napipili ng inyong battery, whether it's lead acid or LiFePO. Tandaan nyo lang, LiFePO is mas mahal pero mas efficient. Lead acid mas mura pero mas simple lang. Pero mas marami kang kailangang bilhin. So mas kain spasyo ang lead acid, mas tipid sa spasyo ang LiFePO. Ayun lang po yun. So kung rich kid, go for LiFePO. Efficiency, go for LiFePO. Space saving, go for LiFePO ka. Pero kung gusto nyo ng simplicity and mas makatipid, lead acid tayo. Isa pa pala, pag lead acid is mas mababa yung cycle, so mas kailangan siyang palitan na 3 years, 4 years kailangan niya palitan. Unlike ng LiFePO, umaabot siya ng 5 years, 8 years, 10 years. Depende sa kung paano nyo ginagamit. And note, higher autonomy, which is mas maraming backup days, kailangan nyo mas malaking backup battery. So ito na siya, yung 1 hour daily nyo kanina, times nyo sa kung ilang araw. So 1 day, 2 day, 3 day, depende. And ayun po, computation na siya. Round up mo lang is to 200. So kailangan mo ng 200 na LiFePO para sa ganyang setup, sa ganyang consumption ng kuryente.
And that is kapag 1.5 days lang ang inyong backup. Pero kung gusto niyo ng mas mahabang backup, kailangan niyo mas malaki. So into 2 days niyo to, it's another 25%. So kailangan niyo ng 250. Kasi nga round up. Ayun siya. Always round out available sizes kasi walang saktong 184.7 na battery. So always round out tayo, no? Okay, so next. Oh, grabe. So magpo 40 minutes na. Okay, so move tayo next. Step 3, solar panel. So nalaman mo na ngayon kung ilang ang inyong daily watt hour sa step 1. Ito yung daily nyo, 1.3. So dito na tayo sa, multiply mo siya sa peak sun hours. So ito yung computation, 1.3. Divide nyo na siya sa peak sun hours. And meron kang 443 watts. So round up, syempre walang panel na saktong 443. Kung gusto mo magsakto ng ganyan, pag nakatawa ng kanyang kapitbahay, bili ka na lang isang single 500 na panel. And yung peak sun hours, alamin mo siya, depende sa inyong lugar. Ito po yung guide niya. Quick guide lang to, hindi ito yung mismong Okay, so yan na siya. So kung hindi mo kaya or hindi mo afford yung isang single na 500 watts kasi yung presyo na is nasa 4K, 5K, 6K depende sa model and brand or kung saan ka bibili. Meron kang iba't ibang option dito. Pwede kang bumili ng 100 watts panel. Gaya ko meron akong 300 watts pero tatlong tig 100 lang siya. Option 2 is bili kang dalawang 250 or apat na 125. Pwede mo siyang pag connect-connectan lang is either series or parallel depende sa inyong setup. Ayan siya. Step 4, charge controller. Ito po yung charge controller. Andito yung sa taas yung buksan ko lang. Okay, so natanggal ko na yung tape. So ito lang yung specs ng controller, 12 volts / 24 volts. Big sabihin, ito yung inyong battery system, current 10 amps, max PV voltage 50, and max input na kaya ng gantong controller. So simple lang computation. Kung gusto mo ng PWM na controller gaya nitong kulay blue na to, low budget, eco-friendly, ito lang yung formula. Hanapin nyo lang kung ilang amps ng panel nyo times 0.25 para sa safety kineso ulit. So kung meron kang 6 or 6 amps kada 100 watts na panel, meron ka 5 panel, so that's total of 30 times mo sa 1.25, that's 37 amps. So walang controller na saktong 37, so round up tayo to 40. So ang bibili mo is 40 na current, yung may rated current na 40. Ito is 10, so hindi niya kaya. Ayan, so ang kaya lang nito is isang 100. Isang 100 is puno na siya agad. So kung MPPT naman po is, alamin mo lang din, ito yung formula. Kung ilang amps ng MPPT ang kailangan mo is panel watts times 1.25, then divide mo na sa battery volts. So sa 500 watts na panel, pwede ka mag 60 na MPPT. Okay, so next tayo. So meron tayo sa inverter, pipili ka na inverter ngayon. So syempre, always choose pure sine wave inverter kasi mas safe siya and okay para sa future expansion kasi nga mas okay din siya mag-handle. Yung mga ganito maliliit, ilaw, charge ng cellphone lang kaya mo dito, maliliit na ventilador, hindi siya okay para sa ibang appliances. Tanging pang lang siya, pang salba lang kapag gumagala ka sa malayo. Pero kung gusto mo sa bahay talaga at gusto mo masulit ng inyong solar setup, always go for pure sine wave. Marami pong mura dyan gaya ng Payto na solar setup, mas mura po yun, and pure sine wave okay na okay. So pagpipili ka ng inverter pala, compute mo lang yung total load mo. Ang total load is yung nasa step 1 po. Eto siya.
kung ilan yung magkakasabay sa bawat oras, yun po yung load nyo. So kung pinagsasabay mo sila ng sabay-sabay, so ito 50, 50, 10, 10. So total mo yan, which is 120. So 120 na sabay-sabay sa oras na yun, yun po yung total loads nyo sa isang araw, sa isang oras. So doon po kayo magbabase ng inverter. And multiply mo siya sa 0.2 para sa safety protection kineso. Then round up mo ulit, always round up. And ang pinakamababang pure sine wave na nabalitaan ko is 1,000. So always go for pure sine wave, which is pas na dito isang peito. Okay. Okay, next is yung wires. So yung wires dito is depende sa mga amps na dadaloy sa inyong solar setup. So DC wires po ito, kaya medyo matataas ang numbers. So mas mataas o mas malaking setup, mas matabang wire ang kailangan. So for example, kung sasagarin nyo yung power ng inyong 1000 watts na inverter, then kailangan nyo ng 100 na wire. Yung wire na kayang sumalo ng 100 ampere. Then breaker is another step na mas mataas doon. Pero kung wala kayong planong sagarin yung 100 watts, kukumpitin nyo siya mano-mano. Yun yung na-discuss kanina na for example, eto 200 siya, pero wala kang planong sagarin yung 200. Ang gagamitin mo lang is 100. Namatay. 100. So i-divide mo siya ngayon sa inyong battery voltage, which is 12 volts. Mali. 100 divide 12, 8. So 8 amps yung dadaloy sa wires sa likod nito bago siya pumunta ng inverter. So kailangan yung wire gaya nito kayang sumalo ng 8 ampere. So sa 8 ampere is meron tayong table kanina. Balik tayo doon. Ito. So 8 ampere ay sumobra pa. Yan, 8 ampere. So okay na ang 14 gauge na wire. Ben, naubusan na ako ng salita. Pero I would still suggest na always go for something thicker for future expansion kapag mag-upgrade ka na ng inyong solar setup. Ayun po. Even sa breaker kailangan mo itong isakto para hindi mag-overheat or mag-overload ng inyong inverter. Kaya kailangan saktuhan to. Wires okay lang mas mataba kasi ang magpo-protect naman sa inyo is yung mga fuse or breaker. Pero wire always go for mas mataba para kahit sumobra yung loads nyo, breaker ang magtitrip at hindi yung wire ang masusunog. And step 7, validate. So dito nyo lang is i-double check ang mga computation nyo kanina. So ito yung mga tanong. Can the battery handle ng 1.5 days na walang araw? Can the panel charge the battery in 1 day? Kung kaya, then okay. Pero kung mas mababa yung number, then kailangan nyo ng mas mataas na panel. So, can the controller handle the max input? So, yung panel nyo dapat is kayang i-handle ng controller. Kung computin nyo. So, kung kaya naman, then okay. Kung lahat to is okay, then goods ka na. Okay. So, constant to remember. Quick reference lang po. Sa panel, always use 0.75 para sa pag-compute ng inyong solar panel kasi not always 100% ang takbo ng inyong panel. Kasi nga po, efficiency and yung weather condition is hindi po always tugma sa ating gusto. Panel efficiency loss, inverter loss ng pure and modified, yan po is another consumption na hindi natin nako-compute minsan pero nandun po yun. Kaya minsan nagtataka kayo bakit ang bilis malobat ng battery pero yung loads nyo lang is mababa. Ang kumakain po nun is ang inverter po. And usable battery and safety buffer for always kapag mag-compute ka ng yung protection. So ito pa yung mga formula na laging ginagamit. Pwede siyang screenshot. Ipa-flash ko siya sa screen mga 3 seconds. Screenshot nyo or repost nyo para makita nyo ng maayos.
Ipapost ko rin to sa mismong YouTube ko pa araw-araw. Nasa 20 or 30 ata tong slides na to. So in 30 days after ko ma-post yung video, i-schedule ko ng upload siya isa-isa para makita nyo rin. And sa wire sizing, kapag 12 volts, kailangan nyo mas mataba na wire. Kasi nga po, mas malaki yung ampere na dadaloy. Unlike pag 24 volts, pag 24 ka na is mangalahati yung ampere na dadaloy kasi dumoble yung volts. So mas manipis na ang kailangan mo. And mas better kung 48 volts kasi for example ito 1000. Kapag 12 volts mo siya, kailangan mo ng 83. Wire na kayang sumalo ng 83. And ito siya, American gauge number 2, which is napakamahal po niyan. Pero kung naka 20 ka, kailangan mo lang is yung ito pa, 24 volts, 1041. So dito ka sa American gauge na number 8, mas mura ng konti. And mas better siya kung 48 volts kasi mas mababa. So ayan siya. So 48 volts uses much thinner wires. So mas magaan and mas saves money. I don't think so kasi mas mahal nga yung wire. Hindi, mas makakamura ka sa wire kasi mas maliit ng kailangan mo and mas magaan siya kasi nga mas maliit. So ayun lang. So from 20 na mas malaking difference talaga siya. So nakakatuwa yung slide ko. Nadidistract tuloy ako. And common mistakes, ito lang is para avoid nyo na lang din habang binibuild nyo ang inyong solar setup na dapat tandaan. Ay, may Tagalog. Shala. Hindi ko siya nagawang English. Actually, Tagalog pala to lahat. Ayun, no? So, yung harvest ng inyong panel is 100. So, hindi porke bumalik ka ng 100 watts na panel is 100 watts siya lagi. Lagi siya may efficiency cost na 75. Lagyan tandaan. And yung battery, hindi porke bumili ka ng 100 amp per hour na battery is magagamit siya ng buo. Pag lead acid, kalahati lang talaga siya. And inverter na 500, kayang 500 watt, hindi po. Mas mababa lang po doon. Mas mag-buffer ka ng 20%, so 600 plus. And sa wire, hindi po porke nakakita ka ng wire, okay na. Yes, dadali talaga siya sa mga copper, pero consider nyo pa rin yung volts, amps, and yung layo. VOC ng panel, ito. Nasisira yung controller ng iba kasi series ng series, hindi tinitinan yung max VOC ng kanilang controller. Gaya nito, max PB volts, 50. So, ang panel, gaya nito is, ang VOC niya is 10. So, pwede kang mag-parallel, mag-series nito, apat nun, kaya nito. Pag nilima mo, pak, sira na siya. Ayun lang. And, yung panel na binirad lang sa araw is they always assume na kaya na magpuno ng charge. Hindi po. Yun nga po is due to efficiency and yung ulap, sunny, cloudy, rainy days. Kaya hindi po kaya mo puno ng isang araw. And pwede ang DOD na 100 araw-araw, masisira po yung battery. Kung no choice kayo, emergency na brown out and talaga nasagad yung battery, pwede pa isang araw lang. But always observe yung DOD ng inyong mga battery kung lead acid or life po. Gaya nito, lead acid is kalahati, life po is up to 90%. And ang hindi paggamit ng fuse or breaker, sunog po ang abutin nun. So always use protection po, whether it's breaker or fuse. Mas mahalaga po yon. Mas mura po ang breaker kaysa sa buong bahay nyo po. Mas mura po ang fuse kumpara sa inyong buong setup. And di hamak na mas mura ang fire extinguisher kaysa sa buhay ng inyong pamilya. No? So, always use protection. And alam nyo po kung ano ang the best protection sa lahat. Ayan po. And the best na manual sa lahat. And next, ito po yung mga nakakaan talaga. Wrong voltage, walang fuse breaker, and maling size. Ito po yung top 3 na nagkokos ng sunog. Kung nakakita ko yun ng mga panels na nasusunog sa bubong sa kisame, yun po is yung pagsisiris nila ng sobra-sobra na lagpas sa kaya ng wires, controllers. So doon po siya nagkakasunog and walang fuse, nag-overvolts, nag-overamps, sunog na naman. And yung wrong size, wire size, like mas mababa yung
size ng wire nila kumpara sa amps na dadaloy, doon din po nagkakaroon ng sunog. So observe nyo tong lagi yung tatlong to. So ito, ako ginagamit ko ito lagi. Pag nagdududa ka, oversize dapat. Mas mahal magpalit ng nasunog na gamit kaysa bumili ng mas malaking size. So always observe itong tatlong to at yung tatlong nagkokos ng sunog sa inyong mga solar setup. Ang cute nito. Oh, di ba? So yun lang. So tingin ko mabot ng isang oras o mag-isang oras ng video nito, pero hope it's worth your time na pinanood nyo lahat. And yung mga slides ko, i-edit ko rin siya. So ayun lang. Salamat sa mga nanood and it's been nice. Medyo napahus ako isang oras na tuloy-tuloy dahil ko pa nag-call center. Mas napahus pa ako sa video nito kumpara sa pag-duty ko ng call center. Okay, so yun lang. Salamat sa mga nanood and thank you po.